Happy Sunday, everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayong umagang ito. At batiin nyo naman po ang inyong mga nakikita sa mali-mali. Ayan. Salamat po sa Lord sa kanyang grace at mercy na binibigay sa araw-araw. Amen po? Amen. Amen, amen. So, tayo po ay manalangin bago po tayo magpuri sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat kami ay tinipon ninyo at talagang pinaranas niyo sa amin, Panginoon, ang inyong pagmamahal at grace at mercy, Panginoon. At ito ay laging bago sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga blessings na aming natanggap. At salamat, Lord, sa buhay na iyong binigay na kami ay malayang nakakapagpuri sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, we pray ng aming mga puso, Panginoon, ikaw ang magiging focus ngayong umagang ito. Lord, we want your presence, Panginoon. We want to feel you, Panginoon. Holy Spirit, lead us into worship, Lord God. Di namin ito magagawa sa aming mga sarili lamang, Panginoon. Kailangan ka namin, Lord God, and we want to bring back all the glory and all the honor, Panginoon, and all the praises, Lord God, to you and you alone. Kaya naman, Lord, gamitin mo po ang bawat isa according to your purpose. At Lord, talagang punuin mo ang heart namin ng pagmamahal, ng papuri sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, malaya kaming makapagpuri, malaya kaming mabanggit ang mga gusto naming praises na sabihin sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God. Ikaw ang tanging Diyos na aming pupurihin, ng aming papasalamatan, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Sabi po dito sa kantang ito, no turning back. Kaya naman po, yun ang ating sabihin sa ating mga sarili, that there's no turning back from God. Yes, Lord. You gave your life to me. Your love has set me free. Brings joy and victory forever. I am destined for greatness, though the world came around me. My heart is all out to follow, so I'm gonna shout it out. I'm gonna shout it out. No, 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 no. Let's declare it! No turning back. My life belongs to you. I'll give all I have. No turning back. I'll follow you. Let's sing. You gave your life to me. Your love has set me free. Brings joy and victory forever. I am destined for greatness, though the world cave around me. My heart is all out to follow, so I'm gonna shout it out. Let's shout it out! I'm gonna shout it out. No, 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 no turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. Minsan pa. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. I'll follow you! Kantahin po natin ito ng buong puso. Yes.
Yes, Lord. Nothing can separate us, oh God. Nothing can separate us. Your love is all I need. My strength comes from you, Lord. So I'm gonna give you praise. Nothing can separate us. Your love is all I need. My strength comes from you, Lord. So I'm gonna give you praise. We praise you, Lord. We worship you, oh God. I am destined for greatness, though the world cave around me. My heart is so loud to follow, so I'm gonna shout it out. I'm gonna shout it out. No, 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 no turning back. Come on, church. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. I'll follow you. Yes, Lord, we praise you. We worship you, oh God. And nothing can separate us from you. Salamat, Lord. Dahil ikaw lamang, Panginoon, naglalagay sa aming mga puso ng pagmamahal, ng grace, at ipinaparanas mo yun sa bawat araw, Panginoon. Thank you, Lord God. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ay enough na sa aming mga buhay, Lord God. What you've done in the cross, Lord God, is why we are here, Lord. Why we are saved, Lord God. Why we experiences this grace, this love, Panginoon, na hindi namin deserve. Kaya naman, Lord, binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. At Lord, we want to feel your presence right now. Holy Spirit, move in the midst of us. Pagpil mo sa amin, Panginoon, ang pagmamahal. Yes, God. Come on, church. Let's lift our hands to God. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world
no turning back. No turning back. Come on, church, let's declare it with all our hearts. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Come on, church. Christ is Ibalik natin ang papuring nararapat para sa Panginoon. everything I Tell it to Him need personally. is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus, we lift your name up. Thank you, Lord God. Salamat, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ay narito, Panginoon. And Lord, we praise You, we honor You. And we love You, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo at let's continue to be in the spirit of worship. Let's continue to pray. Heavenly Father, we thank You, Lord, sa panibagong umaga, sa panibagong araw na Iyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat, Lord, dahil ang bawat isa sa amin ay nandito ngayon sa aming church para kami ay magsama-sama, mag-fellowship, mag-worship, mag-aral ng iyong salita. At maging yung mga kasamahan namin na hindi namin nakakasama physically, we thank You, Lord, for the gift of the technology na kahit nasa malayong lugar sila, nakakarinig sila ng iyong salita, nakakarinig sila ng worship songs, na-encourage sila, Panginoon, kung saan man sila naroon. We pray na ipagpalain mo rin po sila kung saan man silang lugar nandun. Lord, ngayong umaga, we invite the presence of the Holy Spirit to fill this place, as well as those places kung saan po nakikinig, nanonood yung aming mga kapatiran.
we invite the presence of the Holy Spirit to be with us. We pray, Lord, na i-cover mo po ng iyong banal na dugo ang aming church, ang lugar na ito. We pray, Lord, na anumang mga salita na lalabas sa aking bibig ngayon ay magmula lamang sa iyo. At ito, Panginoon, ay maging seed na mag-grow sa puso ng bawat isang makakarinig. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. We lift up everything to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo umupo ay tapik-tapikin po muna natin yung ating katabi. Sabihin na welcome back. Masaya ako na makita ka. Yan. Okay. Nagulat po ba kayo sa ating praise and worship leader ngayon? Welcome po natin ulit si Rona at si Kiev. Palakpakan natin ang mag-asawang to. Klaruhin ko lang po. Sige po, pwede na po kayo umupo. Klaruhin ko lang po, no, sa Guangzhou, China po sila nakabase. Baka ho akala nyo sa Chinatown, Binondo lang ho sila. Kasi, kailan ba kayo umuwi nung nakaraan? November? December. No, ginagawa nilang China, Binondo lang yung Guangzhou. Yan. De, pero condolences po sa pamilya Mendoza. Umuwi sila dahil namatay yung lola ni Kiev at nakipaglibing sila kahapon. So, condolences sa family ni Kiev. Anyway, ngayon pong umaga mga kapatid ay first Sunday of the month. Last Sunday ay inintroduce po sa atin ni Pastor Joash yung ating bagong series. No? Nakakatuwa po yung ating series. Salamat sa Panginoon kasi ang nagpe-prepare po ng ating mga topics ay walang iba kundi si Pastor Joash at sa tulong din ni Pastora Jaffa. No? Bagamat po minsan hindi natin nakakasama si Pastora Jaffa dahil nga may baby siya, actively silang dalawa pong yung gumagawa talaga ng topics. Tapos yan po meron kaming GC, sinesend po nila doon yung topic, sino sa Sunday na to, anong topic. But yun po yung aming pinag-aaralan, kaming mga nag-speak dito. So, in effect, sila pong dalawa talaga yung nagbubuo nung ating pinag-aaralan. At napakaganda po kasi, ano nga ho yung series natin nung pumasok yung taon? Ano pong title? Ano po yan? Yung nung pumasok yung taon po, nung January po, January, February, ano pong ating series? Growths. Yan, growths, di ba po? Tapos sa 7 Sunday po na yon na dumaan, simula nung unang Sunday ng January hanggang nung 3rd Sunday ng February, pinag-aaralan po natin 7 Sundays po yon growths. Last Sunday, huling Sunday, inintroduce ni Pastor Joash yung ating tema, yung unity towards the Christ mission, di ba po? Pero bago po tayo umalago papunta dun sa unity part, ang atin pong pinag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa maturity. Ano po? Sa spiritual maturity. Sige po, Ate May, pwede na nating i-flash yung ating PowerPoint. Ayan. So, ngayon pong umaga, ang una pong, so inintroduce ni Pastor Jo last Sunday. Ngayon pong umaga, ang ating pagbubulayan ay spiritual maturity sa pamamagitan ng pagsunod, no? Or yung tinatawag na obedience in Christ. Kaya po ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay naka-title po siya na Follow Me. Dali lang po, mag-timer lang ako. Follow Me. Napaka-importante po na sa maturity sa ating journey, sa ating spiritual na buhay. Kung pinag-aralan natin yung growth, nakakatuwa na meron tayo ngayong pinag-aaralan na tungkol naman sa maturity. Alam niyo po, kaming mga teachers, meron po kaming subject nung araw na ang title ay Human Growth and Development. Ang growth po kasi ay more of physical, no, growth. Halimbawa, kagaya po ni Baby Yana, nung pinanganak siya nung November yata yon, maliit na maliit siya. Pero ngayon, akala mo sabi nga nila parang nahipa ng hangin, biglang malaki na siya, mapintog na siya. Yung mga babies natin, no, si Lucho, si Gianna, si Joy Joy, di ba? Makita nyo sila, si Bebo, yun nga, di ba siya si Gianna? Gianna siya, di ba? Gianna, yun. Sino pa ba? Yung anak ni Faye, tsaka ni Angelo. Ano ba pangalan? Kairos. Yan, si Kairos. So, di ba? Si Moon pa. Oo, si Moon ang panganay eh. Si Moon ang panganay, no? Parang ano ba siya? January ba siya? Oo, panganay. Nag 1 year old na pala si Moon, no? Ito mga baby na to, nung pinanganak,
sila talaga yung mabilis nating makita na nag-grow. Tama po ba? Pag baby. Kasi pag gantong adult na tayo, ang nag-grow na lang sa atin, yan, kuko, di ba? Buhok. Ano pa bang mga nag-grow sa atin? Tigyawan. Di ba? I mean, hindi na natin nakikita na nag-grow physically, lumalakas. Sa bagay, yung iba medyo tumataba or tumatangkad, konti. So, yung growth, mas nakikita natin sa baby. Di ba? Halimbawa, di ba yung mga baby, buwan-buwan, ano yan, pinapakilo? Di ba? Etong buwan na to, 5 kilos siya. Sumunod na buwan, 7 kilos na siya. So, nakikita natin talaga, physically, nag-grow sila. Pero mga kapatid, yung maturity, hindi ho yun kasi nakikita sa physical. Yung maturity. Hindi ibig sabihin na matangkad siya, malaki siya, matured siya. Or, ito pa pala, yung aging, yung pag-edad, ay hindi rin po katugma ng maturity. Amen? Meron po, bata pa lang, 12 years old, 13 years old, no, nakikita natin, grabe itong batang to, may maturity. Di ba? Halimbawa, naghuhugas ng pinggan, nagwawali, kahit hindi utusan, nagwawalis, matinding maturity yon. Amen ba? Yung iba nga na anak, kung hindi pa pagalitan, hindi maglilinis ng kama, ng kwarto. Pero yung isang bata na 12, 13 years old, may ginagawa na para sa bahay, may maturity level. Masasabi natin may maturity siya. Sa kabilang banda, meron din namang iba, may edad na, 20, 30, 40 years old na, parang wala pa rin maturity. Ano po? May ganyan din naman no? Yung parang hindi makaintindi, hindi maisip yung kalalagayan ng ibang tao. Yan, yun yung mga maturity. So ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin ano po ba yung spiritual maturity. Yun po yung series natin. Sunod-sunod po yan sa buong buwan ng March. Pero sisimulan po natin dun sa obedience. Kaya po ang title natin ay Follow Me. Yung follow me po dyan, ang nagsasalita po dyan si Jesus Christ. Mamaya po makikita natin sa ating verse. So, naka-on na ba yan? Sige, paklik na lang po sa next slide. Ayan. Ito po ang ating pagbubulayin ngayong umaga. Ano po? Ano po ang pinagkaiba ng knowing or pagkaalam versus growing or paglago or paglaki, paglago, pag-mature? Yan. Ano po pagkakaiba mga kapatid? Sige nga po, magkaroon po tayo ng mabilis na brainstorming. Ano po kaya yung nakikita nyo na pagkakaiba dun sa alam mo, knowing, inaalam, patuloy na nalalaman, versus growing? Medyo magkatunog sila, no? Parehong may owing sa hulihan. Ang pinagkaiba lang nila ay letrang KN at letrang GR. Ano po sa tingin nyo yung pagkakaiba pag alam mo versus nag-grow ka? Medyo parang magkalayo sila ng konti, parang di masyadong relevant, pero mamaya makikita nyo po kung ano pa yung pagkakapareho nila, pagkakaiba nila. Ano po sa tingin nyo po? Anyone? Ano po sa tingin nyo? Pag sinabi pong knowing, pag sinabi pong nalalaman, ano po yung ibig sabihin nun? Knowing. Nalalaman mo. No? Knowing. Pero pag growing, ano pong pagkakaiba nung nalaman mo dun sa nag-grow ka? Ano po? Ano yan? Ayun, sakto si Teacher Monica, sakto. In-apply mo yung nalaman mo. Amen ba? Ang pagkakaiba po ng, alam niyo po, may i-share po ako sa inyo, no? Sa aming mga teachers, meron pong tinatawag na Bloom's Taxonomy. Yan. Yung pong Bloom's Taxonomy, ibig sabihin po nun, yung pinakamababa na pwede mong magawa sa school ay malaman mo. Knowledge. Halimbawa, anong color nito? Sige, ano po color po ito? Purple. Alam nyo, di ba? Ano ngayon? Tama po ba? Alam mo lang. Alam mo na purple to, alam mo na white to, alam mo na black yan. Yun po yung know. Amen? Pero pag nalaman mo na yung paano mo siya ma-apply later, yun na po yung mas mataas na level. Example, sa physics, ito po naalala ko po to, hindi po ako magaling sa physics, pero naaalala ko po itong term na to kasi nag-edit ako ng libro ng physics. Meron pong tinatawag na Doppler. Ay, meron ba tayong mga, saan yung mga seaman natin? Ay, wala, nasa barko siguro. Ay, si Chef, no? Meron pong tinatawag na Doppler radar. Naririnig niyo po ba yan? Doppler. So, sa physics, pinag-aaralan yung concept ng Doppler. Yung Doppler, para siyang echo, o echolocation sa barko. Yung magbabato siya ng signal, tapos dahil may tinamaan siya, babalik yung signal. Physics po yon, physics.
Ngayon, pinag-aaralan po yun, kinocompute yun. Kinocompute nila yan. Eh ako po, hindi ko po alam kung paano yun. Nag-edit kasi ako ng libro, kaya na-curious ako, ano ba itong Doppler? So yung Doppler, tao pala yun, si Doppler. Scientist siya. Yan. Hanggang sa meron siyang, yun nga, na-develop yung radar niya, na hanggang ngayon, ginagamit sa mga barko. Kung alam mo paano gamitin yung Doppler radar para malaman, kasi di ba, ang lawak ng dagat, naisip niyo ho ba yun? Paano nila nalalaman kung nasaan sila kung puro dagat lang yung nakikita nila? Di ba ho? Meron silang tinatawag na location, kung location services or devices para malaman kung nasaan sila. Ako, alam ko lang sino si Doppler, ano ang Doppler. Tama? No. Pero patayuin mo ako sa barko at alam, hindi ko alam. Kasi hindi ko alam paano gamitin, paano gawin. Yun yung tinatawag na apply. Ano po? So, meron po akong mga trivia na inihanda para sa inyo. Sige po, parang lobat siguro ito. Pakiclick na lang po, next slide. Yan. Alam nyo ba, ayan, wala si Tatay Amor. Alam nyo ba na kapag nagtanim ka ngayon ng okra, aanihin mo ang bunga after 55 to 65 days? Ibig sabihin, tama po, Tita Lar? 2 months. Tama po ba? Sino po dito nakakaalam nito? Ako po, kagabi ko lang, nung isang araw ko, ayan, si Tatay Francis. Tatay Francis, kayo po ba yung nagtanim na ng okra? Ayan. Ako po, alam ko siya nitong linggo lang na to. Nung nag-prepare ako naghahanap ako ng mga, ano kaya maganda i-trivia. So nag-research ako, gaano katagal bago mamunga ang okra? Nag-Google ako. So ako, alam ko na ang okra magbubunga after 2 months. Alam ko. Tita Lair, nagtanim na ho kayo ng okra. Okay. Si Tatay Francis at si Tita Lair, hindi lang nila alam yung sa okra. Nagawa na nila. Ako, well, sa bagay, nung high school ako, meron yung, alam niyo yung maggagawa kayo ng plot, magtatanim kayo ng okra at saka talong. Yun na yung experience ko ng pagtatanim ng okra. Pero hindi ko siya nagagawa ngayon. So, I only know kung ano yung period of time para lumago yung okra. Pero kung tatanungin niyo ako ngayon kung marunong ako magtanim at magpalaki at magpabunga ng okra, hindi ko po alam. Nasusunod po natin? So ako yung knowing, si Tatay Francis, si Tita Lar, sila yung growing. No? Kasi alam nila kung paano talaga gawin. So nag-grow. No? Okay. Ito po, next. Ito, trivia to. O yan, sa mga medyo nahihirapan mag-ipon. Nag-ano pa ako, Nag-promote pa ako dyan, Yan. Nakatutuwa kasi ako dyan sa bangko na yan, Punta ko kayo sa Robinson. Nag-promote, no? Alam mo ba na kapag nag-save ka sa GoTime Bank ngayon, kikita ka ng 4% per annum. Ibig sabihin po ng per annum kada taon. Ibig sabihin, kung maglalagay ka ng 1,000 pesos ngayon, after 1 year, 1,000 pesos and 1,040 pesos na ang pera mo. Alam nyo, sa mga bangko, walang mangyayaring ganyan sa bangko. Maniwala kayo, ilang taon na ako nagtatrabaho. Mag-iwan ka sa bangko mo, ngayon, walang mangyayari dyan. After 1 year, piso lang. Piso lang yung pera mo. Bakit ko po ito shinare? Mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito po ay isang example ng digital bank. No? Ito pong GoTime. Pag nagpunta ho kayo sa mga Robinson Supermarket, may makikita ho kayong makina doon, nakalagay GoTime. Libre lang po yon. Ako po, personally, ina-advocate ko siya kung nahirapan kayong mag-ipon ng pera. Maganda kasi, natutunan ko sa sarili ko, maganda pala yung di mo nakikita yung pera mo. Kasi dahil naandun siya sa digital bank, di mo nakikita, lumalago siya. Nagsimula po ako mag-ipon dito, ma-share ko lang sa inyo, no October lang. Nakakatuwa, makita, nakaka-encourage mag-ipon. Kasi nakikita ko talaga ba, kumita ako 5 piso after 1 month? Sige nga ho, iwanan mo yung 1,000 nyo dyan. 1 buwan. Balikan nyo, 1,000 pa rin. Pero nung nilagay ko doon, pagbalik ko after 1 month, kumita 5 piso? Okay to Maliit lang, pero kumikita. Ngayon, ang tanong, wag na niyo po ninyong sagutin, tanongin niyo na lang po sa sarili niyo. Ngayon na alam niyo na to, next year kaya, may ipon kaya kayo? Ano yan Sa sarili niyo po yan. Kasi po, maraming tao nahihirapan talaga mag-ipon. Mahirap po talaga mag-ipon, lalo sa hirap ng buhay, mahirap mag-ipon. Pero it takes that small step. Kung ngayon, 20-20 ka muna kada week. No? At di ba kada New Year may ganyan? May feature si Jessica na ganyan.
yung kapuso mo, Jessica Soho, kada bagong taon, lagi na lang may feature na si ganito. Nag-ipon challenge ng 20-20 barya. Nakaipon siya ng 100,000. Di ba? Ganyan yung mga napapanood natin, di ba? Kada taon, pag nakapanood tayo nun, uy, mag-iipon din ako. Pagdating ng March, wala na, nagastos na ulit yung naipon. Di ba? O yan, mamaya babalikan natin yan. Number 3, ayan. Alam mo ba, may libreng TESDA courses para sa mga hindi nakapag-kolehiyo. Ano-ano yan? Yung mga barista, welding, ano pa ba? Mga yung caregiving, housekeeping, ano pa? Wellness. Oo, yung mga massage. Tama. Ano ba yan? Yung massage, hairdressing, ano pa ba yan? Yung mga manicure, pedicure. Alam nyo ba na may libre? Libre, walang binabayaran. Siyempre, kailangan pumunta ka doon. Siyempre, may gastos yun. Babiyahe ka. May libreng TESDA courses para sa mga hindi nakapag-college. Sa mga kurso na to, matututo ka ng skills na pwede mo magamit sa pag-apply sa trabaho or pagtatayo ng negosyo. Yan. No? Marami pong ganyan, marami pong mga available na courses. Ang tanong, after mo kaya marinig to, mag-enroll ka kaya sa TESDA para ma-develop yung skills mo? Okay? Okay. Bakit ko po sinimulan yung ating umaga sa pagpapakita ng 3 iba-ibang trivia tungkol sa pagtatanim ng okra, tungkol sa pag-iipon sa bangko, at tungkol sa pagde-develop ng skills para po tayo ay magkaroon ng kabuhayan? Kasi maraming beses sa buhay natin, nakikita naman natin eh. Nakita mo sa Facebook, napanood mo sa TikTok, napanood mo sa TV, uy, may libreng ganito pala. Uy, may hiring pala. Alam nyo, noong araw, kinukwento ko nga kay Kay nung hinatid ko siya kahapon sa school, nung pauwi ako, dumaan ako ng Biga, tapos umikot ako doon. Hindi na ako masyado dumadaan doon kasi dahil ang ikot nga namin dito sa Greenwoods. Nagulat ako, doon sa may welcome, tinatayo Kenny Rogers. Yung dating parang tindahan ng Koreano, yung mismong welcome, gulat ako kay ni Roger. Sabi ko sa kanya, nakakatuwa naman na dumadami yung mga businesses sa Silang. Nakwento ko sa kanya, nung high school ako kasi, kaya ako nagtrabaho sa McDo sa Tagaytay. Kasi nung araw, wala ka naman tatrabahuan sa Silang. Walang McDo, walang Jollibee, walang kahit ano-ano lang siguro. Yung baka Selbert siguro nung time na yon. Yung pwede mong, so palengke. Kumbaga, high school graduate ka, saan ka pwede magtrabaho? So after high school, nagtrabaho ako sa McDonald's sa Tagaytay sa tapat ng Taal Vista. Wala ho ako halos kinita kasi sa pamasahe lang napupunta. Kasi layo eh. So ako, natutuwa ako pag nakikita ko na ang daming pwedeng pagtrabahuhan ng mga medyo financially challenged na kabataan ngayon. Pwede ka magtrabaho sa Pure Gold, sa Kemp Mart, sa All Home. Ang dami sa Silang, ang dami na pwede mong applyan na trabaho. Okay. So ano yung punto ko dito? Minsan sa buhay natin, alam natin, pero hindi siya nagiging significant o relevant o may kinalaman sa ating paglago. Kasi kahit nalaman na natin, hindi natin in-apply. Hindi natin ginawa. Amen? Alam niyo po, yung pag-iipon, maraming videos akong pinanood at librong binasa kung paano bang mag-iipon. Kasi mahirap po talagang mag-ipon. Napakahirap mag-ipon. Lahat po tayo may challenges dyan. Hindi po lahat ng tao kayang mag-ipon, lalo na kung wala kang regular income or may income ka pero napakaliit ng sweldo mo, paano ka mag-iipon? No? Mahirap. Pero alam nyo po, gusto ko lang i-share sa inyo, hindi po ito yung topic, pero gusto ko lang i-share sa inyo, pag natuto ka palang mag-tithes, sunod na nun matututo ka mag-ipon. Hello? Nasundan niyo po yon? Kapag natuto ka na mag-tithes, sunod nun matututo ka na mag-ipon. Ang akin pong testimony, sa tagal kong Kristiyano, natuto po ako mag-tithes nung umuwi na ako ulit sa Cavite nung 2011. 2011, ilan taon na yun? 15 years ago lang. Sa tagal ko ng Kristiyano, hindi po ako nagta-tithes. Nung nagtatrabaho ako sa Manila, ang pera ko akin lang. Pag may natira, yun yung ino-offering ko. Natuto na lang po ako mag-tithes nung bumalik ako dito sa Cavite. Kasi nga, nagkaroon ng encounter nung time na yon. So, nagkaroon ng conviction sa akin na, oo nga, no?
dapat pala, pag sumweldo ako, yung una kong gagawin, ililipat ko yung pera na yon sa isang envelope at itatights ko. Ngayon, high-tech na. Kaya, pag sumweldo, Gcash ko kaagad kay Tenten yung aming tithes. Para alam ko na eto lang talaga yung pera ko. So kung kunwari, kumita kami ng 10,000 pesos, ang pera ko lang talaga, 9,000 pesos lang. Eto lang ang gagastusin natin. Kasi eto lang yung pera mo. Yung 1,000 kasi dyan, tithes yan. Amen po ba? Ano po yung ibig sabihin? For many years, nung nasa Manila po ako, lagi ko po itong kinukwento, ito po yung testimony naming mag-asawa. Sa tagal kong nagtrabaho sa Maynila, kahit bisikleta, wala ho ako nabili. Kahit bisikleta. Sa tagal ko, nagtrabaho ako sa dalawang university, sa PNU at sa Lasal, Manila. Dalawang university yung pinagturuan ko. Alam niyo bakit? Simple lang. Di kasi ako nag-tithes. Hindi ako marunong mag-ipon. So ano yung ginagawa ko ngayon? Ma-share ko lang. No? Hindi ito yung topic, pero gusto ko i-share sa inyo yung knowledge na in-apply ko. Pag pala may pera ka, dapat bunutin mo na agad yung iipunin mo. Hindi yung natira ko to, eto yung ipon ko. Same principle sa tithes. Hindi mo ibibigay sa Lord yung natira na lang sa'yo. Ang ibibigay mo sa Lord, yung first fruit. Kumita ka ng 1,000 pesos, bunutin mo yung 100, Lord, para sa itong 100. Ngayon, meron kang conviction, gusto ko talaga, Lord, mag-iipon ako 20 pesos, bubunutin ko sa 1,000, 100 sa tithes, 20 pesos lalagay ko dito sa alkansya ko. Doon ka magsimula, magugulat ka. Magugulat ka, mga kapatid. I tell you. Meron ka na pagdating mo ng December sa Pasko, wow, yung 20 pesos ko kada month, kumita na ako ng 300 pesos. May 300 pesos ako sa December. And then habang magugulat kayo, habang lumalaki yung kita nyo, kung yun ay part ng system nyo, you grow with that kind of practice in yourself. Kaya, maraming tao nahihirapan mag-ipon kasi alam lang nila, pero hindi nila na-apply. Amen po ba? Tsaka alam nyo po, may share ko lang, napaka-importante po talaga na may tinatabi kasi sobrang mahal ng gastos pag may nagka-ospital, di ba? Magbibili ng gamot, napakahirap. Kaya napaka-importante po talaga meron tayong tinatabi o iniipon. Ano? Okay, so ano po yung ating pagbubulayan ngayon? Ayan, ito po yung point number 1. Receiving information will only add knowledge but not lead to spiritual maturity. Inuna ko lang po yung practical sa buhay nating mga tao. Inuna ko lang po yun. Pag-iipon ng pera, pagtatanim ng okra o gulay, at saka yung pagde-develop ng skills natin para po tayo ay umangat sa buhay. No? Pero sa aspeto ng spiritual maturity, parehas po yung principle. Amen? Pag ikaw ngayon, alam niyo po, nung araw, para makarinig ka ng salita ng Panginoon, kailangan mong pumunta sa church every Sunday. Ngayon, kahit hindi Sunday, nasa bahay ka lang, may internet ka, may YouTube ka, may Spotify ka, pwede kang makarinig ng salita ng Panginoon. Pero bakit ganon? Kahit marami ka ng pagkakataong makarinig ng salita ng Panginoon, bakit hindi ka pa rin nag-grow? No, I mean, I'm not saying kayo yon. Ang sinasabi ko, I'm talking about people in general. Bakit may mga tao na araw-araw nagsisimba, araw-araw nakikinig, araw-araw nagbabasa ng Bible, pero parang bakit hindi nagmamature spiritually? Ang sagot, kasi tinanggap mo lang yung impormasyon. Amen? Ulitin ko po, babagalan ko ulit. Ang rason kung bakit hindi nagmamature ang isang Kristiyano spiritually ay dahil tinanggap niya lang yung impormasyon. Okay? Balik ako sa practical. Ang ating lipunan ngayon, dahil nga may mga Facebook, may mga Twitter, may mga TikTok, napakadaming paraan na tinuturo paano magkaroon ng ganito, paano magkaroon ng ganyan, so on and so forth. In fact, ito, bibigyan ko kayo ng example. Bibigyan ko ng example. Sa akin to, weakness ko to. Kasi yung mga pinakita ko kanina, yun yung mga kaya ko gawin di ba? Ito, weakness ko to. Yung misis ko, nakakwento ko po ito palagi, si Kay,
lagi yang nanonood ng mga videos paano magluto. Yun namang nung araw nga magkakaalaman ng edad dito. Nung araw nga, para makapanood ka ng cooking show aabangan mo sa RPN 9 yung Cooking with the Dazas. Del Monte Kitchenomics. O, di ba? Yung umingiti, alam yan yung mga, alam yon. Tsaka yung Walk with Yan. Di ba? Aabangan mo sa TV, paano kaya magluto nung papakita. Tadtarin ang ganito ng ganyan-ganyan. Ihalo sa, di ba? Nunood ka nun. Kung hindi ka nakikinig ng mabuti nun sa TV, wala na, nalimutan mo na yung step 3. Ngayon, may YouTube. Teka, ano daw? Teka, rewind. Nasusunod na po natin. So, yung misis ko, nakikita ko yan minsan, may cellphone sa kitchen, nakaganyan. Tapos, pinapanood niya. Tapos, gagawin niya yung kasunod na step. Tanong, pwede ko rin kayang gawin yon? Sa tingin nyo, kaya ko kaya din yon? Pwede, no? Pwede ako pero hindi rin pa rin ako marunong magluto. Bakit? Kasi nakinood lang ako sa kanya. Amen? Hello? Nasusunod natin? Pwede ako matutong magluto. Bakit? Parehas naman kami. Parehas na kami ng pinapanood. Siyempre, isa yung account namin. Kung anong pinapanood niya, napapanood ko rin. Pero ang pagkakaiba naming dalawa, siya, pag may napanood siya, ginagawa niya. Tapos pag nagawa niya na yun, sabi niya, anong lasa? Minsan masarap naman talaga. Minsan parang hindi. Diba? Okay, repeat tayo ng step 1 ulit tayo. Di ba? Pero siya, natuto siya. Hanggang sa, meron nga yung minsan sasabihin niya, ano nang lasa nito? Halimbawa, kunwari, nagluto sa menudo. Sabi ko, parang medyo maanghang. Kasi, meron ako napanood, nilagyan ko ng ganito. Nag-iba na yung lasa, nag-evolve, nag-grow siya. Samantala ako, hanggang hotdog at itlog pa rin. Bakit? Kasi kahit napanood ko yung video na pinapanood niya rin, di ko in-apply. Hello? Amen? Na-receive ko ba yung information, mga kapatid? Na-receive ko ba? Na-receive ko, ano? Ganon din sa church, di ba? Naandun ka ba sa church? Narinig mo ba yung sinabi ni pastor? Narinig mo ba yung sinabi ni ate, ni kuya? Narinig. Pero ba't di nag-mature? Kasi di in-apply. Amen? Yan ang isang katotohanan na mahalagang ma-realize natin. Okay? So, yun po yung number 1, no? Hindi po tayo magmamature hanggat hindi natin sinusunod yung sinabi doon sa salita ng Panginoon. Kasi sa totoo lang sa mga kagaya ko na pinanganak na sa isang born-again Christian family, paulit-ulit lang naman yung Bible, di ba? Paulit-ulit. Bakit? Meron bang halimbawa, may bagong translation. Nagbago lang yung words ng translation. Pero yun pa rin naman yung laman nung concept na yon, yung context na yon. Ibig sabihin, nung bata ako, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, John 3:16 na sikat, yun pa rin naman yun ngayon Amen? Yun pa rin naman yun ngayon. Pero anong pinagkaiba nung taong nakinig at ginawa at in-apply? Yung taong nakinig at ginawa, in-apply, yun, nag-mature siya spiritually. Pero yung tao na pupunta sa church, okay, next week ulit. Okay, next week ulit. Paulit-ulit lang siya. Paikot-ikot lang siya dun sa level ng maturity na yun. Hindi siya nag-grow. Kasi wala siyang binanat sa sarili niya. In the same manner, matagal akong nanood, nakinig sa kung paanong mag-ipon, hindi ako makaipon, hanggang sa ginawa ko na siya unti-unti. Nilayo ko yung pera sa akin at nagulat na lang ako, nakakatuwa. Ang sarap sa feeling pagdating ng December. Excited ako lagi magbukas ng alkansya pag December. Hanggang sa, ito naman po, ma-share ko lang sa inyo, hanggang sa umabot na ako sa point na, yung barya ko, pag naipon ko na siya ng December, binibigay ko na siya sa tatay ko. Kasi yung tatay ko, masaya siya pag magbibigay siya ng doon sa mga constituents niya, doon sa biga. Masaya siya pag nagbibigay siya ng yung mga binalot-balot nilang candy pag Pasko. So in short, yung ngayon, dumating na kami sa punto na yung naipon ko, hindi ko na kinukuha, ibinibigay ko na rin sa kanya. Bakit ko po ito sinishare, mga kapatid? Kasi marami po tayong mga bagay na na-encounter everyday, information that we encounter everyday, pero na-encounter lang natin, di natin ginawa. Hindi tayo mag-grow kung hindi natin babanatan yung sarili natin mula doon sa comfort zone natin. Amen?
Naalala ko lang po, may kwento ko lang, siguro si Ate Maylin nakikinig. Natutuwa ako sa growth ng business ni Ate Maylin kasi nagsimula lang naman siya sa mga pabila-bilao eh. Mga birthday, di ba? Pero kung si Ate Maylin ay hindi natuto kung paano i-manage yung negosyo niya at itabi yung dapat niyang itabi, eh malamang hindi siya mag-grow. Ngayon po, siya na yung nagkakantin sa amin sa FU. So, I mean, nasusunod niyo po ba yun, yung growth na yun? Kasi may ginawa siya. Amen? Sa amin, ng mga teachers, sadly, ganun talaga buhay namin eh. Pag hindi kami nag-aral ng mas mataas, hindi kami mapopromote. Kaya ako nag-master si Monica eh. Di ba? Ano yung master's niyo, trip niya lang? Gusto ko lang eh. Gusto ko pahirapan niyo si Topper. Nasaan si Topper? Nag-master si Topper, di ba? Wala. Gusto ko to eh, yung nahihirapan ako. Walang may gusto nun. Kaya kami nag-aaral ulit kasi yun yung way namin para ma-promote kami pataas. Di ba? So, kailangan mong may gawin ka para mag-improve ka. At hindi lang po yan sa pag-aaral, hindi lang yan sa negosyo. Kahit po sa ito, simpleng ito. Parang lagi akong hinihingal. Nahihirapan ako huminga minsan. Parang pag umakyat ako sa hagdan sa church, pagod na pagod ako. Tapos nakapanood ka ng video, cardio exercise. Tuwing umaga, mag-exercise ka ng 10 minutes, ganto-ganto ka lang. Napanood mo, nanood ka lang nga. Sa palagay mo, i-improve kaya yung health mo? Kung, ang galing, nagka-cardio sila, nagzuzumba sila. Ang galing. Nanood ka lang, nakaupo ka ganon sila, nagzuzumba sa TV. Nasasundan niyo po ako? Hindi po mag-i-improve yung health nyo kung pinanood nyo lang yung nag-exercise sa TV. Wow, ganun pala yung tamang pagpupush up. Ang galing. Diba? Lalakas ba yung katawan mo? Hindi. Wala kang ginawa. Ito pa. Dapat pala hindi ako kakain ng ganito. Kung ako pala diabetic, wag ako kumain nito. Kung ako pala may hypertension, wag pala akong kumain nito. Napanood mo sa TV, okay. Tapos kinain mo rin yung bawal sa'yo. E di, same results. Amen? Kailangan po, kung tayo ay may na-receive na information, dapat hindi lang natin yan ina-add sa knowledge. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Problema sa tao, madalas sa atin, pag may sinabi, dapat pala pagka ikaw ay hypertensive, huwag kang kakain ito. Alam ko na yan. Alam mo na, pero kinakain mo pa rin. Diba? O kaya ito yung bawal, alam mo na, ginagawa mo pa rin. Diba? O kaya ito yung sinabi sa'yo para yung negosyo mo lumago, alam ko na yan. Pero di mo namang ginawa. Diba? So, napaka-importante po na hindi lang natin ma-receive yung ito, sa mga musicians. No, nakita ko kasi si Gwen, si Rean. Tinuro sa'yo, ito gagawin mo para gumaling ka sa music. Alam ko na ho yan, napanood ko na. Alam mo na pala ba't di mo ginawa? Hindi ka nag-grow. Di ba? Kapag nag-aaral ka ng musical instrument, meron ka talagang ide-devote na oras na yun lang yung ginagawa mo. Kailangan magpa-practice ka talaga. Ang basic nga daw, 30 minutes to 1 hour, yan ang pinakamaliit every day. No? 30 minutes to 1 hour every day na nagpa-practice ka ng musical instrument para gumaling ka, para mag-level up ka. Kung ngayon ka nag-gitara, after 1 week ka na ulit mag-gitara, after 1 week, wala mangyari. Wala pa mangyari dyan. Sa sports, same din, di ba? Yung mga atleta natin, araw-araw silang nagpa-practice. Pwede ba yon? Basketball player ka, ngayon shooting ka, tapos buong linggo, may iba akong gagawin, next week na ulit. Hindi ka gagaling. Hindi mababanat yung muscles mo, hindi ka mapapractice, no? Ano yun, may nabasa ako si Steph Curry daw, parang 1,000 yata ang goal niya. Si Steph Curry po, kung kilala niyo siya yung NBA player na magaling mag 3 points. Alam niyo ba, pag nagpa-practice siya sa isang araw, ang minimum niya kailangan 1,000. Isipin niyo, 1,000. Grabe yun, ang sakit sa ganito nun. Ganun 1,000. O kaka 1,000 niya, pag naglalaro siya, para pag binato sa kanya, kada gano'n niya. Hindi naman laging shoot all the time. Pero parang pag binatuhan siya ng bola, tapos ginanon niya, parang ang dali lang sa kanyang makashoot sa 3 points. Layo nun. Bakit? Kasi inaaraw-araw niya yung practice. Amen? So ang pinaka-importante po ngayong umaga sa first point natin, wag lang po nating tanggapin yung impormasyon. Dapat po, isabuhay natin at gawin natin kung anong tinuturo sa atin. Ito po yung verse niyan. Yan. Basahin po natin na sabay-sabay. Nakakatuwa po itong verse na to. James 1:22. 1, 2, ready, go. Ang tindi nung last part, no? Sabi, but don't just listen to God's word. Wag lang daw po tayong makinig
Sabi sa kasunod niya, you must do. Sabi mo sa katabi mo, do. Sabi mo sa katabi mo sa kabila, do. Wag lang listen. Amen? Wag lang daw nating pakinggan kasi kung araw-araw naman nakikinig tayo, di naman natin ginagawa, walang mangyayari. No? Do. Tapos tingnan niyo yung last part. Grabe to nung nabasa ko. Inulit-ulit ko sa ibang sa ibang versions kasi baka minsan kasi sa internet, 'di ba, pag may nakita ka sa internet, chinek ko talaga yung Bible kasi baka naman ine-exaggerate lang. Pero yun talaga tingnan niyo yung kasunod, yung last part. Otherwise, you are only fooling yourself. Basahin ko po sa Tagalog. James 1:22. Babasahin ko po sa Tagalog. Minsan maganda rin talaga pag binabasa sa Tagalog. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yun yung term talaga no? You are fooling yourselves. In short, punta sa church, attend ka ng attend sa ganito, hindi ka naman nag-grow, pinaglololoko mo lang ang sarili mo. Yun yung message Hindi po ako nagsabi nun. Bible po ang nagsabi nun. Kung tayo po'y punta lang ng punta sa church, kinig lang ng kinig, pero hindi natin ina-apply sa buhay natin, niloloko lang natin ang sarili natin. Amen? Akala natin, sa buhay natin, pag may alam ng tao, nag-church ako, akala natin, niloloko natin ang Diyos. Pero actually, niloloko natin yung sarili natin. punta sa church, pero di tayo nag-grow. Amen? Okay. So, pakatandaan po natin yan, no? Number 2. Ayan. Obeying God's commandments is a prerequisite for spiritual growth. Ang ibig sabihin po ng prerequisite, ito po ay requirement, kailangan gawin, kailangan mangyari bago ang isang bagay. Yun po ang ibig sabihin ng prerequisite. Halimbawa, pag nag-enroll ka sa college, bago mo i-take ang English 2, wag na lang college, sa elementary, bago mo i-take ang grade 3 English, kailangan pumasa ka muna sa grade 2 English. Grade 3 math, kailangan pasado ka muna sa grade 2 math. Hindi ka matututo ng algebra kung hindi ka marunong mag-add, subtract, multiply, divide. Meron siyang prerequisite. Meron siyang requirement. Meron kang kailangang magawa o maabot o matutunan bago mo ma-reach yung paglago. Amen? At ano daw yung requirement para sa paglago? Obeying God's commandments. Sabihin mo sa katabi mo, obey God's commandments. Kailangan pala sumusunod tayo. Kaya po yung title ng ating pinag-aaralan ngayon ay Follow Me. Kapag pumunta ka, ito na lang, ito, pampalubag loob. Seryoso po ako, pampalubag loob. Pag pumupunta ka sa church at uma-attend ka sa fellowship, in fairness, sinusunod mo ang commandment ng Panginoon. Amen? Kasi nasa Bible yan huwag niyong kalimutang magtipon, mag-fellowship, di ba? Yan ay commandment. So in short, good ka, kapatid. Huwag mong isipin na, grabe naman, ang sakit naman ng mga tinatamaan ako nung sinasabi ni Kuya Matt, kasi. Hindi ngayon na nakikinig ka, ngayon na nandito ka, may sinusunod kang commandment ng Panginoon. Ano yung commandment na yun? Magsama-sama, mag-fellowship, magpalakasan ng isa't isa, yan ang ginagawa mo ngayon. Good yun. Pero hindi tayo titigil dun lang. Kasi yun yung basic requirement. Amen? Ang basic requirement ay magtipon. No? Pero ang dapat daw ay isundin natin yung mga commandments o yung mga instructions ng Panginoon sa ating buhay. Basahin po natin ang Matthew 4:19. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, ready, go. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of people. Basahin ko po sa, dali po, Tagalog. Matthew 4:19. Ang sabi po dito, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao.
Follow me. Ito po yung ating topic. Nasabi ko nga sa inyo kanina, hindi po ako nagsabi, si Jesus Christ ang nagsabi, follow me. Kapag meron tayong fina-follow, dapat naiintindihan natin bakit natin siya fina-follow. Amen? Bigyan ko po kayo ng practical na example. Sa school, ito lagi ko tong tip sa mga na parang nasabi ko rin yata ito minsan kay Monica nung nagtatapos siya ng thesis niya. Ang lagi kong tip sa mga college students, masteral at PhD students, kapag may sinabi sa iyo ang panel, sinabi sa iyo ng panel sa chapter 1, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, ilista mo lahat ng pinagagawa nila. Isa-isahin mong gawin yung pinagagawa nila. Kasi kapatid, maniwala ka dun sa mga nagmamasteral dito, nagka-college, o yung mga college student, kahit senior high school, kahit junior high school, applicable yan. Maniwala ka, pasasakitin mo lang ulo mo kung di mo susundin yung teacher mo. Sinabi, let's say, kunwari sinabi, maghanap ka ng reference na nagsisimula sa year 2015 pataas. Kasi ang mga references mo 2001 pa, mga luma na research. Naku, maniwala ka, pag hindi ka nagdagdag dyan ng 2015 pataas, babalik at babalik at babalik sa iyo, hindi ka gagraduate. I tell you. Nasusundan niyo po? Iyon po yung perspective sa teacher. No? Halimbawa, sinabi ni teacher, mag-submit kayo ng project sa ganitong oras, sa ganitong araw. Maniwala kayo, pag hindi kayo nag-submit dyan, kayo din naman na magkakaproblema later. Ngayon, pag ang nagsabi sa inyo na gawin mo to, gawin mo yan, walang authority sa iyo, susundin mo ba? Example. Paglabas mo dyan, nakita mo si kuyang magbubuko na sinabi, dapat, Monica, yung references mo, 2015 and above. Si Monica siguro isipin niya parang, bakit po kuya? Panel ba kita? Nasusundan niyo po ba ako? Pag yung nagsabi sa'yo ng gagawin, walang authority sa'yo, walang impact yun sa'yo. Amen? Recently, nung kami po ay nagkaroon ng event sa FEU Cavite, natutunan ko na napaka-importante pala na may presence ng pulis. Yung may pulis na may mobile, yung may blinker. Napaka-importante pala nun pag may event. Kasi pag may pulis sa paligid, yung mga tao, mas feeling nila secured, at yung mga medyo masasama yung loob, mapapadalawang isip sila. Kasi pag may, halimbawa, nang snatch sila doon, may pulis agad na pwedeng mahuli sa kanila. Kasi may authority yung pulis na hulihin yung nanggulo, yung nang hold up, yung nag-snatch, so on and so forth. Amen? Kapag ang nagsabi sa atin ay may authority sa atin, dapat naiintindihan natin bakit natin siya susundin. Kilala po ba natin si Jesus Christ? Hello? Kilala po ba natin si Jesus Christ? Bakit natin kilala si Jesus Christ? Dahil ano po? Dahil siya ang ating Lord and Savior. Tama po ba? Dahil siya ang ating Lord and Savior, dapat ba natin siyang sundin? Dapat natin siyang sundin. Amen? So, napaka-importante na alam natin, sino ba si Jesus Christ sa buhay natin to begin with? Kasi mahirap pong sabihin sa inyo, kapatid, sundin mo si Jesus. Kasi ang unang tanong, bakit mo naman susundin si Jesus? Sino ba si Jesus? Amen po ba? Kaya, ang ating paglago, mga kapatid, kaya po tayo nagde-devotion every day. Kasi sa pagde-devotion natin, nakikilala natin lalo ang ating Lord and Savior na si Jesus Christ. At hindi po natin siya sinusunod dahil sabi ni pastor, sundin natin siya. Hindi po ganoon yon. Tandaan po natin, palagi ko po itong pinapaliwanag at lagi ko rin po itong kinaklarify. Ang relationship sa Panginoon is always you and God. Si pastor, si kuya, si ate, si tita, si mami, na kung sino mang kaibigan na nagpakilala sa kay Jesus Christ, siya ay ginamit ng Panginoon para makilala mo si Jesus Christ. Pero yung relationship mo kay Jesus Christ is between you and Jesus Christ. So dapat, pag sinusunod mo si Jesus Christ, hindi ganito. Let's say, kunwari, magbigay ka ng tithes. Ay, magbibigay ako ng tithes kasi sabi ni pastor .
tumulong ka sa kapwa mo. Ay, tutulong ako sa kapwa ko kasi sabi ni Pastora eh. Hello, nasusundan po natin? Kaya mo ginagawa yon kasi sinabi ng Panginoon yun, commandment yun pababa, diretso sa'yo. Hindi yun binaba kay pastor, tas si pastor sinabi sa'yo. Amen? Ang mga ministers, syempre, mahalaga ang role nila kasi sila ang ating tagapagturo. Pero tandaan natin na ang commandments, ultimately, nagmumula sa ating Panginoon. Amen? So kaya kailangan po tayo ay sumunod. Sumunod tayo sa ating leader, sumunod tayo sa ating pastor, not because kailangan natin sila sundin, but because it is part of the commandments of our God. Amen? Pangatlo po, yan. Obeying Christ sets a disciple apart from a deceiver. Ulitin ko po ha. Obeying Christ sets a disciple apart from a deceiver. Tatagalogin ko po. Ang pagsunod sa Panginoon ay ang nagpapaiba sa isang disciple kaysa sa isang deceiver. Ginamit ko lang po yung salitang deceiver kasi sa panahon ngayon, napakadami pong false prophets. Napakadami pong mga false leaders or church preachers na kung ano-anong tinuturo sa tao. Ang totoong disciple ng Panginoon, ano daw? Sumusunod sa Diyos. Amen? Hindi mo pwede sabihin na disciple ka ni ganito kung hindi mo siya sinusunod. Para maging disciple ka ng isang tao o ng isang Diyos, para maging mentee ka, yung tinatawag na mentee or mentor, dapat sinusunod mo siya. Ibig sabihin, may pagkakaparehas kayong dalawa sa pinaniniwalaan nyo. Hindi ka pwedeng sumusunod sa isang tao na hindi ka naniniwala sa kanya. Pwede ba yun? Naisip nyo na ba yun? Parang ganito. Kunwari, ano ba? Tawag doon yung outing. Outing. May nauunang kotse. Yung driver ng kotse na yon sabi, sundan niyo yung kotse na yon kasi siya nakakaalam ng pupuntahan nating beach. Susundan mo ba yung kotse na yon kung hindi mo kilala yung nagdadrive doon at hindi mo alam na talagang alam niya yung beach? Nasusundan niyo po ba ako? Pag meron tayong sinusundan sa convoy, tapos yun naman pala sinusundan natin, hindi naman pala dito alam kung saan pupunta. Naka-experience na ba kayo ng ganun? Sunod ka ng sunod, ang dami, parang layo na itong pinupunta natin. Saan ba talaga tayo pupunta? Sinusundan ko lang yun eh. Tapos mamukat-mukat mo, hindi naman pala alam. Ako, na-experience ko yan nung minsan. Medyo napagalitan ko yung driver namin kasi hindi niya pala alam yung pupuntahan. Hindi siya nagtanong. So, maikwento ko lang, matagal ng panahon to, 2016 yata. Napagsabihan ko talaga yung driver kasi tumatawag sa akin yung mga teacher ko sa senior high. 6:00 na ng gabi, nasa SLEX pa rin daw sila. Natapos yung seminar, 4:00. 2 oras na kayo dyan. Galing lang naman sila sa Kalamba. So, dapat makabalik na sila ng Cavite. 2 hours pakalapit nung ikot noon SLEX Kalamba. Abay, nung malaman-laman ko yung sabi niya, Sir, may nakikita ho akong Star Toll. Star Toll? Papunta na ng... Ayan, nag-timer na. Papunta na ng Lipa, Batangas yan. Alam, ewan ko, kung familiar ho kayo dun sa... Ibig sabihin, sa Kalamba kasi, pag kumanang ka dun, papunta ka na ng Lipa nun. Pag kumaliwa ka, pabalik ka dito sa Carmona. Ay, pambihira na. Pagkalayo na pala. Ito namang driver, hindi nagsasalita. Drive lang na siya ng drive. Sabi niya, Sir, nakikita ko po parang tulipan na ho ito. Hindi nagtatanong. No? Basta lang siya gumawa. Hindi niya naman tinanong saan pala yung daan, saan pala mag-i-exit. So, ang ending, para silang nag-tour of Calabarzon. Galing sila ng Calamba, napunta ng Santo Tomas yata, Batangas, tas Talisay, saka umangat papuntang Tagaytay. Pambira. Ang hirap pa namang angatin nun, yung, di ba, yung sa ano, ang tarik kaya nun, yung paglabas mo yung rotonda ng Tagaytay, napakatarik kaya nun. Tas madilim pa, di mas delikado, di ba? Ano po yung binibigay ko ditong example, kaya ako po shinare yun.
ang atin pong pagsunod, kailangan naiintindihan natin ano ba yung sinusunod natin. Kasi madalas, kapag di natin naintindihan yung sinusunod natin, mali yung ating nagiging output or outcome. Tingnan po natin itong verse na ito, mga kapatid. Sa John 8:31 to 32. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, go. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Balik po ako ng isa dito, no? Sabi dyan, obeying Christ sets a disciple apart from a deceiver. Kapag po tayo sumusunod sa Panginoon, sabi dyan, no? Kung kayo naniniwala sa akin, sabi ni Jesus, if you believe me, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Bakit kaya ito sinabi ni Jesus Christ? Ako naman, naisip ko lang to hindi ito supported ng kahit anong theological discussion. Sa palagay ko, kaya ito sinabi ni Jesus Christ kasi maraming sumusunod literal sa Kanya. Hello, ulitin ko po Si Jesus Christ, hindi ito hindi siya, hindi siya basta-bastang tao Nag-gain siya ng popularity. Ito, maganda example. Para siyang si Taylor Swift. Para lang to parang baka ma-misquote ako Para lang. Ano ibig sabihin ko? Pag pumunta si Jesus Christ sa isang lugar, dinadagsa siya ng mga tao. Di ba? Pero hindi kagaya ni Taylor Swift, walang ticket. Grabe yung mga ticket sa concert ni Taylor Swift pangkabuhayan So, ang ibig ko lang sabihin, wala ho akong against kung trip nila, bala sila sa buhay nila, pera nila yon. Pero ang punto ko lang, si Jesus Christ, pag pumunta siya, maraming tao sumusunod sa Kanya. Pero dahil si Jesus ay si Jesus, alam niya na hindi lahat ng sumusunod sa Kanya, sumusunod para sundin siya. Nasundin yun? Nasundan yun? Hindi lahat ng sumusunod literally kay Jesus Christ noon ay sumusunod para sundin siya. Alam ni Jesus Christ na early on His ministry, may mga sumusunod sa Kanya para mag-espiya sa Kanya. Alam na natin yung kwento niyan. Sakto, papunta na tayo sa Holy Week, di ba? Alam na natin yung kwento niyan. Paulit-ulit naman yan tuwing Holy Week. Di ba? May mga, pagka may ginagawang miracle si Jesus Christ, nasa likod yung mga Sadducees, yung mga Pharisees. Bakit kaya, siguro kulto yan. Hoy, nagpagaling siya during Sabbath. Naku, bawal yan. Di ba? So, hindi lahat ng sumusunod kay Jesus Christ ay sumusunod sa Kanya para sundin yung turo niya. Merong iba sumusunod kasi meron talagang ibang vested interest. Kaya ang sabi dito, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Kasi may mga tao na literal na sumusunod kay Jesus Christ. Kung saan pupunta si Jesus, okay, pupunta siya sa gantong bayan, sunod tayo. Okay, punta siya ulit sa isang bayan, sunod tayo. Pero ang sinasabi ni Jesus Christ ay, if you hold to my teaching, tingnan nga natin sa Tagalog, John 8, John 8:31. Tingnan po natin sa 1:8:31. Tingnan natin kung ano yung translation dito dun sa hold. Sabi dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral. Malalim din yung tinutupad, no? But basically, yung salitang tupad, malalim siya Kasi ang ibig sabihin sa Tagalog nung pagtupad, para siyang commitment. Di ba? Pag sinabi mong tinutupad mo, tinutupad ko ang aking pangako sa iyo. Ang ganda ng wika ng Pilipino, no? Ang lalim, tapos talagang very parang personal. Isipin mo, halimbawa, asawa mo, o kaya anak mo, o kaya kapatid mo, sinabi sa iyo, tutuparin ko ang aking pangako. Pati hindi yung tupad, no? Yung pagtupad Di ba? Kaya sabi dito, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. In short, sa kabaliktaran nun, kung hindi natin tinutupad, hindi natin sinusunod, hindi na tayo nagko-commit, hindi natin ginagawa, hindi tayo talaga disciple. Tayo yung mga tao na literal
ano yun, nasa crowd lang. Mga kapatid, sana po as we move forward sa ating pinag-aaralan ngayon, sana po matutunan natin na hindi po kayo nakakilala sa Panginoon para lang maging pamparami, quote-unquote. Ulitin ko po. Hindi nyo po nakilala si Jesus Christ para po kayo ay maging pamparami sa church. Pangpuno ng upuan. Hindi po. Kaya nyo po nakilala si Jesus Christ kasi meron purpose ang Panginoon sa iyong buhay. At yung purpose na yon ay ma-share mo yung salita niya, yung kabutihan niya sa iba pang mga tao. Isa po yan sa maraming mga commandments na ibinibigay ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Kaya po ngayong umaga, yung ating pinag-aaralan, follow me, ang sabi dyan, sabay-sabay po nating sabihin, bigkasin, 1, 2, ready, go. Obedience, spiritual maturity. Sa Tagalog po, ang pagsunod sa Panginoon ay nagdudulot o nagtumutulong patungo sa spiritual maturity. Hindi po tayo magmamature. Hindi po tayo matututong lumago spiritually. Galing po tayo sa growths. Papunta tayo ngayon sa maturity. Hindi po tayo magmamature, mga kapatid, kapag hindi po tayo marunong sumunod sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya po, ang challenge natin ngayong umaga at sa mga darating na araw, yung mga simpleng maliliit na pagsunod, gawin natin. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, ganun yung sikuhin mo, uy, gawin natin. Sabi mo sa katabi, uy, gawin natin. Amen ba? Ano yung mga gagawin natin? Yung mga simple, mga kapatid. Magsimula tayo sa mga sobrang simple. Ano yung mga sobrang simple? Mag-devotion. Sobrang simple. Magbasa ng Bible, mag-pray. Napakasimple niyan. Pinakasimple yan. Kaya lang, sa totoo lang, simple yan, pero mahirap yan gawin. Mahirap yan. Lalo na pag nagising ka, tapos kunwari may trabaho ka o may ano pa ba, nag-aaral ka sa school, 6 o'clock yung alis mo dapat, nagising ka, 5:30. Nako, di ka na makakapag-devotion dyan kasi nagmamadali ka na. Mahirap yon, no? Pero simple yon. Ano pa? Mag-share, mag-testify ng kabutihan ng Panginoon sa ibang tao. Yan, medyo challenging yan. Nakakahiya, Sir Matt, eh. Parang nakakahiya naman. Baka sabihin nila, banal ako. O, ano pa? Mag-tithes. Yan, medyo mahirap din yan. Lalo na kung wala kang income. Mahirap mag-tithes pag walang income. Pero alam mo, mabuti ang Panginoon, hindi naman, ang Diyos, hindi naman yan, ano tawag doon? Sindikato, eh. Kung wala kang income, ano bibigay mo? Di ba? Bigay mo yung time mo. Di ba? Kung wala kang income. Okay lang yon. May ibang pwede kang ibigay sa Panginoon. Hindi naman laging pera ang ibinibigay sa Panginoon. Ano pa? Mag-fellowship, umattend sa mga shepherding group, agape group, umattend, no? Yan yung mga simpleng pagsunod na pwede nating magawa. Tandaan natin, yan yung mga maliliit na small steps, pag nagpatong-patong yan, magugulat ka, unti-unti, nagmamature ka. Amen? Sige po, tayo po tayo lahat. Kanina po, bago ako nag-start, ginamit ko pong example yung pagtatanim ng okra, pag-iipon sa bangko, at pag-aaral sa TESDA. Specifically sa TESDA, talagang pinili ko yung TESDA kasi ang maganda sa TESDA, diretso na eh. Gusto mo matuto magbarista? Barista. Hindi na pag-aaralan kung ano-ano. Kaya ako po in-example yung tatlong yon. Kasi gusto ko pong makita ninyo na ang paglago at pagbabago sa buhay natin nagsisimula sa maliliit na bagay. Amen po ba? Nung pandemic, may share ko lang po, si Kuya Nasi sa aming AG, kinukwento niya, may pinapanood siyang video. Tuwan-tuwa siya dun sa patatas. Di ba Kuya Nasi? Yung nagparlago ng ang daming patatas. Nasa gilid lang nung pader nila yung taniman, nagtanim siya ng patatas. Abay, napakadami niyang inaning patatas. Di tayo ani ng patatas, di tayo ani ng okra kung di ka naman nagtanim. Amen? Yung growth, magsisimula yun sa isang maliit na desisyon na gagawin mo sa buhay mo.
May maliit na desisyon ka. Yung maliit na desisyon na yon, gawin mo consistently, you are on your way to growth. Amen? Sir Matt, nahirapan ako mag-devotion eh. Kapatid, ang pagde-devotion, hindi mo muna babasahin yung buong chapter. Mahirap yun. Magsimula ka, isang verse lang. Isang verse lang. Paggising mo sa umaga, buksan mo yung Bible mo. Meron ako sasuggest sa inyo, nakakatuwa to, yung YouVersion na Bible. Napakaganda nitong Bible na to. Meron tong verse of the day. Verse of the day lang. O kaya mag-follow ka sa Facebook ng Our Daily Bread. Kagaya ngayon, verse of the day, Romans 5:1. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ Lord has done for us. Yun lang gawin mo. Romans 5:1. Basahin mo lang. Manahimik ka. Pag-pray mo, Lord, turo mo sa akin. Ano pong tinuturo mo sa akin dito sa Romans 5:1 na to na verse of the day? Doon ka lang muna mag-start. Wala pong estudyante na nasa college na siya na hindi siya nagsimulang mag-aral ng ABCD 1, 2, 3, 4. Amen? Lahat ng tao na nasa mataas nagsimula sa maliit na sinimulan niya. Pero kaya niya narating yun kasi tinuloy-tuloy niya. Naalala niyo ba nung elementary, yung mga kinder, yung mga grade 1? O ano ba tinuturo dyan? Blue, red, blue. Tama ba? Blue, red, blue. Yung composition writing, di ba may blue, may red, may blue. O anong gagawin? Blue, red, blue. Straight, 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 straight. Tinuturo mo pa nga sa bata paano humawak ng lapis eh. Kasi pag yung bata humawak ng lapis una, hawakan niya ganyan. So ituturo mo ganun. Straight, 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 straight. Susunod na araw, makita mo, ang galing ng anak ko, straight. O, next day naman, tabingi, 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 tabingi. Ang galing ah. O, next day naman, tabingi, 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 tabingi. O, susunod na araw, makikita mo, nag-A na siya. Ang galing. O, ano naman, puro gano'n naman. Curve, curve, curve. Hanggang sa magulat ka, yung anak mo, kaya niya na isulat yung pangalan niya. Nag-grow na siya. Ganon din tayo, mga kapatid. Sa spiritual life natin, start ka lang. Isang verse, pray ka, 5 minutes, 10 minutes, okay na yun. Nag-start ka eh. Alam niyo, magugulat kayo pag ginagawa niyo siya everyday. Ako minsan, tinimer ko yung sarili ko. Nagulat din ako sa sarili ko na ba? Pag nagde-devotion pala ako, 30 to 45 minutes na ngayon. Halos 1 oras na. Kaya minsan, kumbaga parang nagigipit ako dun sa pagpasok sa school para kasing kahit gumising ako ng 5:30, parang ang tagal ko pala na nag-devotion. Pero hindi po palagi ha, hindi palagi. Sinasabi ko lang na nag-start ako sa maliliit lang. Maliliit lang muna. Isang verse, pray. Ang lagi ko po sinasabi, maigi na yung maunti-unti kesa wala. Ang ating way, ang ating paraan para po tayo ay lumago spiritually. Magsimula tayo sa maliliit na pagsunod hanggang sa magiging parte na siya ng sistema mo. Darating yung point sa buhay mo, ako po mai-share ko lang sa inyo, sa sobrang busy kong tao, I make sure na merong araw may oras na nakadedicate sa gawain ng Panginoon. At nasabi ko to minsan sa misis ko, kahit pagod na pagod kami nung ilang beses na pumunta kami sa Pampanga, kulang ang buhay pag hindi nakakapag-fellowship sa mga kapatiran. Amen ba? Yung mga AG, mga kapatid, ako lagi ko to sinishare. Pag meron kaming AG, kahit minsan ako lang, si Kuya Nasi, si Chef, si Topper, si Pastor Joe, kahit minsan kami lang, alam nyo, nilulook forward ko yun. Kasi yun lang yung araw na makakapagkwentuhan kami na puro kami lalaki at puro kami Kristiyano. Hindi ako natatakot na magkwento sa kanila kasi alam ko, hindi nila ako i-judge. Alam ko, hindi nila ako mamaliitin. Alam ko, hindi nila ako lilibakin. Napakasarap ng feeling ng may ka-fellowship, mga kapatid. So yung fellowship, wag natin yung katama, hindi ako pwede. Kasi dyan magsisimula yung spiritual growth natin. Amen? Manalangin po tayo. Heavenly Father, marami po salamat sa iyong paalala sa amin ngayong umaga na kami po ay sumunod. Na napakahalaga po na yung pagsunod namin ay
magawa namin every day para unti-unti kami ay mag-mature spiritually. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa iyo kung maraming beses hindi kami sumunod sa iyo. Instead, sinunod namin yung gusto lang namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga araw, may mga pagkakataon na nakakalimutan namin na sumunod sa iyo. We pray, Lord, na turuan mo kami, tulungan mo kami na mabago yung aming isip, yung aming puso, yung aming ugali. Tulungan mo kami, Lord, na maging humble enough na ma-realize na bagamat meron kaming sariling kaisipan, meron kaming sariling katalinuhan, meron kaming sariling mga opportunities, Lord, tulungan mo kami na ma-realize na ikaw pa rin ang naghahari sa aming buhay. At tanging yung plano mo lamang ang siyang laging makakabuti sa amin. Kahit minsan, hindi namin maintindihan kung bakit yun yung naging plano mo sa amin. Pero salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa lahat ng pagkakataon. At talaga kami, Panginoon, ay iyo pong ginagabayan at tinutulungan at tinuturuan. Lord, yung narinig namin ngayon, huwag mo po hayaan na marinig lang namin, manatiling information lang. Manatiling knowledge lang. Dalangin po namin, Panginoon, na ituro mo sa amin na maipamuhay namin yung mga natututunan namin dito sa church sa pang-araw-araw naming buhay, sa bahay namin, sa school namin, sa trabaho namin, sa negosyo namin, sa community namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mai-apply ito at unti-unti, tulungan mo kami, Panginoon, na mag-grow kami spiritually. Nang sa gayon, kapag kami ay naglingkod sa iyo, hindi kami basta lang mapapagod at titigil, and instead, kung anumang challenge ang harapin namin, kami, Panginoon, ay magpapatuloy. Kami, Panginoon, ay mag-move forward at talagang may ma-share kami na kabutihan mo sa iba pang mga tao. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen po. Thank you, Lord, sa kanyang salita. Sige po, tayo po ay magsiupo muna at tayo po ay dadako sa giving. Okay. Sige po. May gusto lang po akong i-share. Sa devotion ko po for the past weeks and months, isa pong natutunan ko is ang pagtatights po is a part of our worship to the Lord. Yun po talaga inilalagay sa puso ng Lord sa puso ko. And one thing din po na natutunan ko is dapat po kung ano yung ibibigay mo ay bukal sa puso mo yon. Hindi sa pilitan. Hindi kayo pinipilit ng Lord na ito yung dapat amount na ibigay. Sabi nga po ni Sir Matt, di ba po, wala po yan sa pera. Kung ano yung kaya nyong ibigay, ibigay nyo po sa Lord yung the best ninyo. Kasi po, yun ay part ng worship nyo po sa Panginoon. So, ngayon po, tayo po ay magbigay sa Panginoon ng the best. And kailangan po tayo ay magbigay ng may kagalakan. Amen po. Give. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give, and it shall come
Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na makapagbigay sa iyo, Lord God. And thank you, Lord, for the reminder na ito po ay aming part of our worship sa iyo, Panginoon. Kaya naman, we give you the best, Panginoon. And Lord, we ask na talagang i-multiply mo po ito, gamitin mo po ito na makabless pa po ng ibang taong hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang church na ito, Lord God, to give glory to your kingdom, Panginoon. Salamat, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ay magkakaroon ng Lord's Supper po ngayong oras na ito. Ginugunita po natin ang ginawa ng Panginoon. Siya ay pinanganak para sa atin. Siya ay nahirapan para sa atin. Siya ay namatay para sa atin. At muli siyang nabuhay para sa atin. Umakyat siya sa langit para sa atin. At babalik siya para sa atin. So yan yung ginawa ng Panginoon at gagawin pa ng Panginoon sa atin mga sumasampalataya sa Kanya. Tingnan po natin itong verse na ito sa Matthew 20:18 to 19. Sa Matthew 20:18 to 19. Ito po ang sinasabi. Hintayin nyo na lang po paglabas. No? Ang sabi sa 18, listen, he said, si Jesus po nagsasalita dito, we're going up to Jerusalem, where the Son of Man will be betrayed to the leading priests and the teachers of religious law. They will sentence him to die. 19, then they will hand him over to the Romans to be mocked, flogged with a whip, and crucified. But on the third day, he will be raised from the dead. Yan. Si Jesus mismo, lagi niyang sinasabi, pinapaalala sa mga disciple, na ito ang mangyayari sa Son of Man. He claimed to be a Son of Man. No? Laging sinasabi Son of Man. Alam niyo ba yung parang word na Son of Man? Matinding claim ito ng pagiging Diyos. Dahil biro mo, Son of Man, gino-glorified, wino-worship, tapos muling mabubuhay. It means He is totally God and totally man. No? And then sinabi niya dito, ito mangyayari sa akin. Ako ay dadalhin, ako ay ibibetrayed. Ano po bang Tagalog ng betrayed? Ikakanulo, kakatwa, sa mababaw po na Tagalog, tatraydorin. No? Iiwanan. Iiwanan. Kristiyano po ba yung mang-iiwan o hindi? Disciple po ba yung mang-iiwan o hindi? Palagay nyo po. Sino po mang-iiwan? Yung may mga relationship ba kay Jesus o yung walang relationship kay Jesus? Mga kapatid. May coffee po tayo dyan. Sino po mang-iiwan? Sino po mang-iiwan? Yung mga mananampalataya ni Jesus, mga disciples. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming tao ang iiwan sa pananampalataya kay Jesus. Kaya alam ninyo, napakahalaga ng ginagawa nyo dito sa church, na kayo ay patuloy na umattend ng church, kasi alam ninyo, kapag yan yung patuloy nyong ginagawa, pananatilihin kayo ng Diyos hanggang sa Kanyang pagdating. Kasi kung hihiwalay ka sa Panginoon, ikaw yung isa sa mang-iiwan kay Jesus. Amen po ba? Si Jesus ay binitray ng mga mananampalataya niya. Kaya alam niyo po, dapat tayo lumago, tumatag sa pagkakilala kay Jesus.
Kasi one way or another, ang kaaway, aalisin ka sa relationship mo kay Jesus. Kahit alam niyo po, ilang taon ka na kay Jesus, kapag hindi ka nag-guard ng heart mo, malamang isang problema lang ang iyong kaharapin, iiwan mo ang Panginoon. Okay? At ito, pang 19, and they will hand him over to the Roman to be mocked. To be mocked. Ano po yung imamak? Ano po yung word o Tagalog ng mock? Iinsultuhin, kukutsain, ano po ba? Mamaliitin, mumurahin, hahamakin. Ano po ba? Alam niyo po sa mundo natin, yung word, yung bad word, like yung mga word na regular lang na bad word, okay sanang pakinggan no? Pero alam ninyo, kapag binad word yung pangalan ni Jesus, ang sakit pakinggan. No? Yung ginagamit yung word na Jesus as bad word, ang sakit pakinggan. At ang nagmamak ay yung mga Gentiles, yung mga hindi sumasampalataya, yung mga sundalo, minamak si Jesus. Sa mundo natin ngayon mga kapatid, marami ang nagmamak kay Jesus, marami ang kukutya sa Kanya, at yung pangalan niya gagawing curse word or bad word. At ito parang enlighten ko na ito sa inyo, ibig sabihin nabanggit ko na sa inyo ito Walang ibang pangalan na ginagamit na mura kundi pangalan ni Jesus. No? Kailanman hindi naging mura yung pangalan ni Krishna. Kailanman hindi naging mura yung pangalan ni Buddha. Kailanman hindi naging mura yung pangalan ni kung sino man Pope or sino man yung mga parang santo. Bakit ang pangalan ni Jesus Christ yung nagiging parang mura o bad word? Kasi sa time ng crucifixion, si Jesus ay minamak. And until now, yung mocking in the form of bad words and related dun sa name niya. Flag, big sabihin, siya ay hinagupit. Siya ay pinalo, hinampas sa likod, and crucified. Ang pinaka matinding parusa ay crucifixion. Bakit? Isa siyang karumal-dumal sa harapan ng mga taong yung pinarusahan ng crucifixion sa mga taong nakakita sa crucify, karumal-dumal yon. Ibig sabihin matindi yon. Kaya natatakot sila na gumawa ng masama. Kasi ito ang parusa, ipapako sa krus. So pinakamatinding parusa ang crucifixion. At ang crucifixion, hindi lang siya parusa, kundi kahihiyan. No? Kahihiyan. Kaya nga po, sa mga scholars, ang sinabi nila, si Jesus Christ, ipinako sa krus, pero hindi lang yon. Hubot-hubad siya sa taas ng krus. Yung kahihiyan po ba? No? Nanatamo ng Panginoon. In-endure ng Panginoon para sa atin. Diba, meron tayong kahihiyan? Anong kahihiyan natin? Kasalanan. So lahat ng klase ng parusa, tinanggap ng Panginoon physically, emotionally. No? Tinanggap ng Panginoon. Dahil yun ang kanyang pinakamatinding gagawin para sa mga taong minamahal niya. No? Pero may pangako, but on the third day, He will raise from the dead. Sa ikatlong araw, ang Panginoong Hesus natin ay mabubuhay. Kaya po, ang ating pananampalataya, listen to me mga kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi or walang kabuluhan. May kabuluhan ang pananampalataya mo. Bakit? Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Pero kung si Jesus ay namatay, pero hindi nabuhay, walang silbi itong pananampalataya natin. Anong sinasabi po nun?
Ang relihiyon, walang kabuluhan kung ang kanilang Diyos ay hindi nabuhay. Nakuha natin mga kapatid? Kayo mga tao na sumampalataya kay Jesus, yung kabuunan ng doktrina ni Jesus, sinanggap niya, may kabuluhan yung pananampalataya niya. Kaya sa inyo, sa ating mga kapatid, may ginawa ang Panginoon sa ating buhay at may gagawin si Lord sa iyo. Tatagan mo lang, tibayan mo lang yung pananampalataya mo kasi may kabuluhan yan. Dahil ang Diyos na sinasampalatayanan mo ay muling nabuhay. Kaya yung pananampalataya mo, talagang kumapit ka sa Panginoon. Sa sitwasyon mo nakikita ngayon na parang imposible, kumapit ka sa Panginoon kasi may kabuluhan yung pananampalataya mo. Ang Diyos ay nabuhay para sa iyo. Nakuha natin mga kapatid. Pagtibayin nawa tayo ng Panginoon at makilala natin siya upang anumang pagdaanan natin ng mga pagsubok ay malampasan natin na kasama siya. Kaya ating inaalala yung sakripisyo ng Panginoon sa atin, no? Itong ating Lord's Supper, meron tayong dalawang elemento na kung saan ito lamang ay nagsisignify, no? Ito ang ostya, ang katawan ng Panginoon, na nabayubay, nahirapan, hinagupit, naparusahan, at namatay para sa atin. At meron tayong grape juice na nag-represent na ito ay banal na dugo ng Panginoon. Yung banal na dugo ng Panginoon ang naghugas sa atin at nagbigay ng buhay. Buhay na walang hanggan, kaya tayo ay panatag. Na kapag tayo kinuha ng Panginoon, makakasama natin siya. At kung dumating man ang Panginoon, makakasama natin siya. No? Kaya sa ating pong pag-partake ng ating Lord's Supper, kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, na siya ang the only Savior, no? At dahil sa kanyang habag at biyaya, kaya ka naligtas, pwede kang makibahagi sa Lord's Supper. No? Ikaw ay pwedeng makabilang. At bago tayo mag-take, manalangin po muna tayo personally. Hingin natin sa Panginoon ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala sa Kanyang harapan. Linisin tayo ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Salamat po, Ama, dahil kami ay mahal mo, ibinigay mo si Jesus upang kami ay mapatawad sa lahat ng aming kasalanan na gawa. Linisin kami ng banal na dugo at ito, Panginoon, ay hindi dahil sa aming sarili, kundi sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa pag-ibig mo, sa kapatawaran na ibinigay mo sa amin at sa kaligtasan. Mabigyan ng kaluwalhatian ang pangalan ni Jesus sa aming gagawing pag-alaala sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Taas po natin ang ostya. Ito ang banal na katawan ng Panginoon na nahirapan, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin po natin na may pananampalataya. Sabay-sabay po natin kanin. Taas po natin ang grape juice. Ito ang banal na dugo ng Panginoon na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay napatawad dahil sa dugo ng Panginoon. Tanggapin po natin, sabay-sabay po natin inamin. Manalangin po tayo. Salamat po, Ama, muli aming ibinabalik ang papurit pasasalamat, O Diyos, sa iyo
Dahil sa pagmamahal mo, kami ay may kapayapaan at panatag po kami, Panginoon, na ikaw ay para sa amin. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, amen. Announcements lamang po. Tithes and offering can be sent through our BPI, Metrobank, and GCash accounts. Worship service po every Sundays at 9:30 a.m. Prayer and intercession Saturdays po yan at 9 a.m. And like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Kingdom Ministries, Instagram, Spotify podcast, TikTok. Yan. Yan po yung mga accounts natin. And batiin po natin ng maligayang kaarawan. Happy birthday po sa March 5, si Agnes de la Cuesta and si Jacqueline Gara. March 7 po, Jethro Ramos and Marinel Marco. And then, happy wedding anniversary po. March 1, si Pastor Joash and Pastora SP Garcia. And then, March 8 po, si Mr. and Mrs. Sam and Ara de la Vega. Happy birthday and happy wedding anniversary po sa inyong lahat. And then, special announcement po, leaders and workers meeting right after this service po. So, hanggat maaari po, umattend po tayong lahat. Ayun po. Lahat ng mga workers and leaders po. Okay? Tayo po ay manalangin sa pangunguna po ni Pastor Joash. Yan. Salamat sa Panginoon dahil ang salita niya ay hinasik sa ating mga puso. At i-claim po natin, i-apply natin sa ating buhay para tayo ay patuloy na magtagumpay sa darating na linggo na ito. Amen po ba? At next week, magkita-kita ulit tayo upang magpalakasan po tayo. Yan. Ngayong ating prayer time po bilang church. Alam niyo po sa ating church, kailangan natin magdamayan, magtulungan. At alam natin, ang prayer ay napaka-powerful. Tama po ba? Kung may pinagdadaanan, may nararanasan yung mga kapatid natin, karamdaman, anything po, ang Diyos natin ang siyang tumutulong at gumagabay. Kaya napakahalaga po ng pananalangin po natin. Amen po ba? At ngayon, siguro ibahin ko ang ating format ng prayer. May mga kapatid po tayo na may karamdaman. May kapatid din po tayong ooperahan ngayong oras na ito. I mean, ngayong araw na ito, ngayong Sunday. May kapatid tayong operahan. At si Ate Dory, na-opera na siya, may karamdaman po siya. Pero kasama po natin siya ngayon. At meron po tayong mga kapatid na nasa bahay na may nakaratay po sa karamdaman. Napaka ganda na makita na tayo ay nananalangin para sa mga kapatid natin. Amen po ba? So ngayon, magpipray po tayo. Sino pa yung pagpipray natin? Pagpipray po natin, unahin natin ipagpray si Ate Dory. Ito po si Ate Dory, ang asawa po ni Kuya Francis. No? Pagpipray po natin siya. Sunod po, ipagpray po natin si Christian. Si Christian po yung kapatid po na asawa po ni Lalaine. May operation po siya ngayon. Pangatlo po, pagpray natin sila Ate Agnes, Ate Ani. At sama na natin si Ate Baby din. Yan. At si Nanay Waning. No? Sino pa po? Si Kuya. Oo. Okay. Si Oliver. Nakauwi na po si Oliver? Nasa ibang bansa? Oo, nasa Saudi. Oo. So, pagpray natin po yung 6 na yan. Sabay-sabay po natin ipagpray ang lahat ng may karamdaman. Loobin ng Panginoon na sila ay mapagaling. Amen po ba? At napakahalaga po na part tayo ng pananalangin na yon
So, sabay-sabay po tayo mag-pray and then mamaya po, I will end sa prayer ng healing. Okay? Sige, sabay-sabay po na tayo. Taas natin sa Panginoon ito mga kapatid natin. Si Ate Dory, si Christian, Ate Annie, Ate Baby, si Oliver. Maraming salamat po, Ama. Itinataas ko sa iyo si Ate Dory. Ikaw po, Panginoon, ang may hawak ng kanyang buhay, ng kanyang katawan. Bagamat may karamdaman siya ngayon at kakatapos lang, Lord, ng kanyang operation, salamat, Lord, dahil meron siyang pag-asa na nanggagaling sa iyo. Salamat din, Panginoon, dahil binibigyan mo siya ng pananampalataya sa gitna ng karamdaman na ito. Kaya Lord, hayaan mo na maranasan ni Ate Dory ang iyong awa, ang iyong habag, ang iyong pagmamahal. Panginoon, maranasan po natin Dory yun. And Lord, i-heal mo, Panginoon, ang kanyang pangatawan. I-heal mo ang kanyang mga nararamdaman na sakit. Kaya, Panginoon, sa sitwasyon na ito, Lord, ikaw namang Ama ang aming nilalapitan. And right now, Lord, nagkakaisa po kami na ikaw po, Diyos Ama, ang aming healer. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, sabi mo, Panginoon, we are healed physically and spiritually. Kaya right now, Lord, i-touch mo, Panginoon, ang pangangatawan ni Ate Dory and maranasan niya ang iyong healing touch and this will give glory sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, right now, we are asking healing touch right now. Complete. From head to toe, Lord, we are asking, Panginoon, Ama, na i-touch mo, mag-manifest ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa kanya, Panginoon. At ito, Lord, ay mag-radiate from her physical body. Kaya Lord, salamat, Ama, ikaw po ang aming healer. Ikaw po ang magbibigay ng kalakasan ng pangatawan. Maraming salamat, Panginoon. Kaya Lord, patatagin mo si Ate Dory. At ang iba pa namin mga kapatid, patatagin mo sila. Salamat po, Ama, sa iyo. Ganon din, Lord, tinataas po namin ang mga buhay namin, ang aming mga karanasan, Panginoon, sa aming buhay, problema, mga salisaling mga trials and mga challenges, mga pain, mga suffering. Lord, itinataas po namin ito sa iyo. We are asking for your touch, Lord. Mag-intervene ka, Panginoon. Kaya loobin mo nawa, sa gitna ng mga ganito, mga challenges, ay makita po namin ang kabutihan mo. Patuloy kami na mag-hope, patuloy mo kaming bigyan ng pananampalataya. At alam namin, Panginoon, balang araw, sa iyong will, sa iyong time, lahat ng aming problema, lahat ng aming pinagdadaanan, ay aming matatagumpayan dahil ikaw, Panginoon, ay naandyan. Mabuti ka, Ama. Kaya Lord, salamat sa iyo. Mabuti ka pa rin kahit nasa mga problema. I-bless mo rin kami, Panginoon. Alam mo mga pinagdadaanan na aming mga finances, itinataas po namin sa iyo, Ama,
Lord, you are our great provider, kaya hindi po kami magdududa at hindi po kami manghihinawang humingi sa iyo dahil sabi mo naman, Panginoon, ikaw ay humingi, magsaliksik, maghanap, at lahat ng humingi, Panginoon, ay makakasumpong ng mga bagay, Lord, na galing sa iyo. Kaya Lord, salamat sa kakulangan na ito. Meron kaming Ama na siyang nagbibigay at nagpupuno ng lahat ng aming kakulangan. Bless mo ang bawat isa sa kanilang finances. Bless mo ang nagtatrabaho. Palakasin mo ang mga pangatawan nila. Ingatan mo sila. Bigyan ng wisdom at talagang kasipagan. At ikaw po magbigay ng promotion. I-bless mo rin, Lord, ang mga may business. Bigyan sila ng katsagaan. Bigyan sila ng idea para mapalago pa ang mga business na ito. Ikaw, Panginoon, ang mabibigyan ng karangalan sa mga pagpapala na aming matatanggap. Salamat po, Ama. At ikaw din po, O Diyos, ang siyang pumatnubay sa aming pamilya. Ingatan mo ang aming mga magulang. Ingatan mo ang mga lolo't lola. Ang mga anak. Ingatan mo kami, Panginoon. Loobin mo nawa na ilayo kami sa anumang karamdaman, ilayo kami sa anumang kapahamakan, aksidente, at protektahan mo kami, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway at masasamang tao. Ikaw ang aming refuge. Ikaw po ang aming strength. Kaya Lord, salamat dahil naandyan ka. Panatag po kami, Panginoon. Kaya itinataas po namin ang aming bawat pamilya. At inilim po namin naman kung meron man hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, loobin mo nawa na makarating, makapakinig ng mabuting balita ang mga miyembro namin na hindi pa nakilala sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyo. At ang iba pa mga prayer request, alam po namin naman na alam mo yung mga hinanaing namin, yung mga daing namin, yung mga plano po namin. Lord, ina-acknowledge po namin ang iyong pagka-Diyos. Ina-acknowledge po namin na ikaw po ang may hawak naming buhay. Kaya kung ano man itong mga plano na ito, Lord, aming itong isinasangguni sa iyo upang kami, Lord, sa gabay mo, kami ay magtatagumpay. Salamat po, Ama, mabuti ka. At sa church na ito, patuloy mo kaming pag-isahin, pasiglahin, at i-ready mo, Panginoon, kami sa mga gawain na aming gagawin para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat po, Diyos, sa iyo. Ikaw po ay mabuti. Ikaw po, Panginoon, ay nagmamahal sa amin. At salamat, Lord, sa yaman ng iyong awa at habag. At tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos na buhay na makapangyarihan. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas, paglilinis ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, ang patnubay, gabay, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Isang magandang umaga po sa atin at pagpalain po tayo natin, Panginoon. Amen, amen. Sabay-sabay po nating purihin ang Lord. That's it. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. My life belongs to you. I give all I have. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. I'll follow you. Mag-ingat po tayo sa pag-uwi. Ang mga leaders and workers po, umattend po tayo ng meeting right after this service.